ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kaya naman talaga tayo may kaibigan ay para magkaroon tayo ng karamay bukod sa ating pamilya. Ngunit ang pagdamay ay meron ding limitasyon, lalo na kung may pagkakataong ang isa ay nagiging abusado na. Ikaw kabarangay, nagkaroon ka na rin ba ng kaibigang umubos ng iyong pasensya? Dear Papa Dudut, isang pagbati po sa inyo at sa mga nakikinig sa inyo ngayong araw. Ako po si Syra, 30 years old, taga Davao at mula rin po sa may kayang pamilya. Pero pinili ko pong mamuhay ng mag-isa para matupad ang mga pangarap ko sa buhay. Ayaw ko po kasi na masabihan ako na nagkatrabaho lang o nagkaposisyon dahil sa mga magulang ko. Mataas po kasi ang posisyon nila sa isang malaking kumpanya na hindi ko na lamang po babanggitin kung anong pangalan. Relationship manager po ako sa isang bangko at masasabi ko pong nakakabuhay na rin naman ng pamilya ang sweldo ko. Nang umalis po ako sa amin ay nagrent na lamang ako ng bahay sa isang subdivision. Hindi naman po yung kalakihan at hindi rin po kamahala ng upa. Simple lamang po talaga yung bahay, may isang kwarto, may maliit na sala at may 2 CR. 2 po kaming nagbabayad ng 2 years ko na ka-live-in na si Rocco. Tuwing walang pasok ay nagluluto kami ng street foods at kung ano-ano pang mga putahin at tinitinda namin sa labas. Marami naman po kaming nagiging customers kaya nakakaipon din kami roon ng pandagdag sa pambayad namin ng mga bills. Pangarap naming 2 na makapagbukas ng sarili naming restaurant. Kung tutuusin ay pwede naman po kaming mangutang na lamang ng puhunan sa mga magulang namin o kaya ay mag-loan, pero mas gusto po kasi namin na galing talaga sa savings yung gagamitin naming panimula. May kababata po ako, Papa Dudut. Loti ang pangalan niya at mas matanda siya ng 2 taon sa akin. Nagkakilala kami noon dahil mag-best friend ang tita namin. Same school kami noong high school kasi sa public po ako noon nag-aaral. Pero noong college ay nagkahiwalay na kami at yung huling balita ko po sa kanya ay nag-stop na siya sa pag-aaral. Last year lang po nang mag-chat siya sa akin para magpaalam kung pwedeng makituloy muna siya habang naghahanap ng trabaho dito sa Davao City. Pumayag naman po ako dahil hindi naman daw po siya magtatagal. Pero sa katagalan ay medyo nagkaproblema na rin kami ni Lottie. Yung dapat ay 1 buwan niya lamang sa amin ay umabot na po ng mahigit 2 buwan. Kaya nagpresenta na siyang tumulong sa pagtitinda namin para araw-araw na kaming kumikita roon. Sinasahuran din naman namin siya daily pero sa una lang po siya masipag. Kalaunan ay napapadalas na ang hindi niya pagtitinda at unti-unti na ring lumalabas ang katamaran niya, Papa Dudut. Lottie, hindi ka ba magtitinda ngayon? Hindi na muna. Bakit naman sayang yung benta kung hindi ka magtitinda ngayon? Saka na-prepare ko na kagabi yung ibang lulutuin. Baka masira yung mga yun. Ang sakit kasi ng katawan ko, tsaka antok na antok pa ako eh. Bakit ba kasi nag-prepare ka kagad ng lulutuin? Hindi mo man lang ako tinanong. Hindi na ako nagtanong kasi Monday to Friday ka naman talaga nagtitinda, di ba? Saka paano ka kikita ng pera kung ganyan laging dinadahilan mo? Ganyan din sinabi mo nung nakaraang araw na hindi ka nakapagtinda.
Ano ba kasing ginagawa mo kagabi at puyat na puyat ka? Ano kasi, may kachat akong afam. Dahil doon kaya ka napuyat? Bakit? Bawal na ba ako makipag-chat? Ay, wala namang kaso sa akin kung nakikipag-chat ka sa kung sinong gusto mo o kahit anong oras ka pa matulog. Ang sa akin lang naman, may business tayo. Okay lang sana kung hindi ka nagsabi sa amin na ikaw na lang munang magtitinda kasi hindi ka naman namin uobligahing magtinda. Kaya naman namin gawin yun tuwing weekend. Ikaw naman? Masyado kang dedicated sa maliit nyong business? Malaki naman ang sinasahod nyo ni Rocco. Kahit malaki yung sinasahod namin, kailangan pa rin namin ng extra income para sa pangarap naming restaurant. Alam mo naman yun, di ba? Malaki-laki rin kasing kinikita sa pagtitinda sa labas. Lalo na ngayon na marami nang nakakaalam na may pwesto tayo at nagugustuhan na nila yung mga paninda natin. Napapagod na rin kasi ako Hindi ko kaya yung gigisingin ng maaga tapos maghapong magbabantay sa labas. Nakakaantok tsaka nakakainip din kaya yun. Kung ayaw mong magtinda, ano palang trabaho yung gusto mo? Gusto ko na maghanap ng ibang trabaho. O sige, kung ayaw mo nang magtinda, kami na lang ulit ni Rocco tuwing weekend. Asikasuhin mo na yung pag-a-apply mo. May nahanap ka na ba? Wala pa nga maghahanap pa lang. Sana naman makahanap ka na this time. Ikaw naman, parang pinapaalis mo na ako niyan Hindi kita pinapaalis. Para sa sarili mo rin yun. Mahirap kapag nasa ganyang edad ka na tapos wala ka pang sariling pera. Hindi ka laging may mauutangan. Okay naman ako nung may trabaho pa ako. Inalat lang talaga kaya ganito na naman yung nangyari sa akin. Sabi mo kasi nung dumating ka rito may papasukan ka na tapos bigla kang nag-back out. Kaya nga kami nag-offer na ikaw na lang yung magtinda para kumita ka kahit nandito ka lang. Okay rin naman yung pagtitinda pero kasi nakakapagod talaga. Girl, wala namang trabaho na hindi nakakapagod. Kahit nga utak at kamay lang yung gumagana maghapon, nakakapagod pa rin Ano palang gusto mo? Maging tambay ka na lang forever? Real talk lang ha. Hindi kasi pera yung lalapit sa'yo. Kailangan mong kitain yun. Sorry naman. Pero alam ko naman yun Ang hirap lang talaga maghanap ng trabaho ngayon. Mahirap kasi hindi ka naman naghahanap. Ang ganda na nga ng trabaho mo last time, di ba? Pero sabi mo, nagsawa ka. Hindi pwede yung gano'n na kapag nagsawa ka na sa trabaho mo, aalis ka na. Bukod sa masisira ka sa employer mo, nakakahiya rin kasi pinaasa mo lang sila na tatagal ka pero hindi naman pala. Kung makapagsalita ka naman dyan, parang boss na rin kita. Sa true lang tayo, Loti. Kung sa iba pa yan, baka mas malala pa yung marinig mo. Papa Dudut, hindi nagpatalo si Loti sa usapan namin, Papa Dudut, ng araw na yon. Marami pa siyang isinagot para depensahan ang katamaran niya. Hindi ko po yun nagustuhan at napansin na rin ni Rocco ang pagiging tamad niya at yung pagiging attitude niya sa akin. Kaya sinabihan na niya akong paalisin na roon si Loti. Ang kaso'y naaawa rin naman ako dahil wala pa siyang matutuluyan. Ilang araw mula nang huminto sa pagtitinda si Loti ay nag-chat sa akin ang tita niya na best friend ng tita ko. Kinukumusta siya dahil nalaman daw nitong sa akin siya nakikitira. Doon ko po nalaman na tita pala niya ang naging amo niya sa huli niyang trabaho. Nag-try daw siyang mamasukang kasambahay. Ang problema, isang linggo pa lang siya roon ay nagpaalam na siyang aalis dahil hindi raw kaya yung pagod sa dami ng gawain. Sinabihan ako ng tita niya na huwag siyang konsentihin para matutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Sinabi ko naman na bala ko na rin talagang paalisin si Loti. Pinagbigyan ko lang ng mga 1 buwan para makahanap ng trabaho. Pero gaya ng una, hindi yun nangyari. Bukod sa tambay siya ay naging problema ko na rin ang pakikialam niya sa mga personal kong gamit, Papa Dudut. Loti, ginamit mo ba yung sabon ko? Ha? Hindi Basa kasi yung sabon ko, tsaka wala na dun sa pinaglalagyan ko nung gagamitin ko na sana. Hindi ko rin naman nagagamitin yon, kaya kung ginamit mo talaga,
Sabihin mo na lang yung totoo. Oo na, sige na. Ginamit ko talaga yun kanina. Pasensya ka na ha. Wala na kasi akong sabon Nakalimutan kong bumili kahapon. Please naman. Hinahayaan na nga kitang gamitin yung ibang mga gamit dito sa bahay. Pero wag mo naman pakialaman yung mga personal kong gamit. Alam mo namang sensitive yung balat ko, di ba? Kapag may ibang gumamit ng sabon ko, nangangati ako. Ano ba yan? Sela naman masyado. Hindi ko rin naman ginustong maging maselan ako pero iniingatan ko rin kasi yung sarili ko. Kaya nga ako bumili ng gamit na pansarili ko lang, di ba? May stock naman ako ng ibang sabon dyan. Kumuha ka na lang kung hindi ka pa nakakabili. Pero yung ginagamit ko sa CR, wag mo nang gagalawin. Pasensya na, hindi na mauulit. Sinabi mo na rin yan last time pero naulit pa rin. Kaya nga nakikiusap na ako sa'yo ngayon. Hindi naman kasi dapat nagsishare ng sabon Pati towel ko ginagamit mo na rin. May sarili ka namang towel. Bakit hindi yun yung gamitin mo? Nasa labahan pa nga Next week pa ako maglalaba. Isa pa yung mga labahan mo. Puno na yung laundry basket dun sa likod. Kung next week ka pa maglalaba, wala ka na niyang isusuot. Pati ba naman yun? Papansinin mo pa? Paano ko hindi papansinin? Kung kaagad yun ang makikita kapag binuksan yung back door. Paano na lang kung bigla kaming magkaroon ng bisita? Nakakahiya naman kung makikita yung nakatambak na labahan doon. Saka hindi lang ikaw yung nakatira dito sa bahay. Minsan pinupulot ko pa yung mga panty mong nakakalat sa laundry area. Bakit kasi hindi mo na lang hayaan doon? Sana sinabi nyo na lang sa akin para ako na yung gumawa. Nakakahiya naman kasi sa inyo. Nakakahiya talaga! Ilang beses ka na kasi naming sinabihan tungkol sa pag-aayos mo ng gamit mo, pero wala namang nangyari. So paano? Kami pa mag-a-adjust? Ginagawa na nga namin lahat para maintindihan ka, pero lumalabas na parang pabaya ka talaga sa mga gamit mo. Ang sabihin mo, pareho lang kay maarte ni Rocco. Alam mo, Loti, kung ayaw mo sa ugali namin ni Rocco at sa kalinisang gusto namin dito, humanap ka na lang ng malilipatan mo. At least, kapag may sarili ka ng tinutuluyan, wala nang makikialam sa'yo. Wala pa nga akong pera, di ba? Hintayin mo lang na magkatrabaho ako. Aalis na rin ako dito. Tsaka babayaran ko rin yung pagtira ko dito. Kahit pa konti-konti, parang wala kayong masabi. Hindi mo naman kailangang bayaran yun. Kahit nga sana hindi ka pa lumipat, okay lang Basta makisama ka lang ng maayos. Sinusubukan ko naman Pero lahat na lang ng gawin ko, may nasasabi kayo. Para sa ikabubuti mo rin naman yun. Kasi paano kung sa ibang bahay ka napunta, tapos gawin mo rin yung mga ginagawa mo rito? Baka mas malala pa yung marinig mo sa kanila. Hindi na kasi tayo mga bata na kailangan palaging sabihan. Pinamukha mo pang immature ako. O edi sige, ikaw na yung perfect. Ikaw na yung malinis sa katawan, masipag, mapera, lahat Tigilan mo na yan, please lang. Ayoko makipag-away. At hanggat maaari, ayoko rin sanang magbitaw ng masasakit na salita. Pero kung mag-a-attitude ka pa ng ganyan, kahit pinagsasabihan ka lang naman, hindi naman pwedeng magpasensya na lang ako palagi. Sinasabi ko to sa'yo para alam mo kung ano yung iniisip namin. Kesa sa ibang tao pa kami maglabas ng sama ng loob, tapos magmumukha ka pang masama sa kanila. Nagigets mo ba? Sige na, aayusin ko na lang yung mga labahan ko. Huwag ka mag-alala. Hindi na rin ako makikialam sa mga gamit mo. Maghanap na rin ako ulit ng trabaho para makaalis na ako dito. Papadudot, hindi ko na po noon na itago ang iritasyon ko kay Loti kaya sinang-ayunan ko na lamang ang sinabi niyang maghahanap na siya ng trabaho para makaalis na sa inuupahan namin. Sinabi ko na mas mabuti pa nga ganon ang gawin niya para hindi na kami magkaproblema pa. Isa pa baka sa katagalan ay magkaproblema na rin kami ng fiancé ko dahil napapansin ko na rin noon na pinipilit niyang makipaglapit kay Rocco. Alam ko naman na faithful sa akin ang fiancé ko pero wala po akong tiwala kay Loti. Nakita ko na siya kung paano makipaglandian sa ibang lalaki. Kahit na hindi niya pa lubusang kilala ay hindi siya nagdadalawang isip na makipag-usap. Nagulat nga po ako noon nang ipinakita niya sa akin ang malalaswan nilang usapan ng ka-talking stage niya. At hindi lang yon, sa iisang lalaki kundi 3 sila na pinagsabay-sabay niyang i-entertain. Kapag nawala ng gana sa isa, lilipat na naman sa iba. Kaya hindi siya nawawala ng kausap. May mga pagkakataon pa na nanghihingi rin siya ng pera.
At doon na po ako nabahala dahil may kalakihan din ang hinihingi niya. Baka kasi kapag nagkagipitan at singilin siya ng mga lalaking hinuhututan niya, ay maipit pa kami ni Rocco dahil sa amin siya nakatira. Papa Dudut, noong idinahilan niya na wala siyang pera ay napinitan na lamang kami noon na pahiramin siya para makapagrenta kahit bed spacer lang. Hindi na rin naman ako nang hinayang kahit na alam kong hindi na niya ako mababayaran dahil nakahinga na ako ng maluwag nung hindi na namin siya nakakasama. Nagkaroon na kami ni Rocco ng privacy. Pero makalipas lang ang 2 buwan ay bumalik na naman si Lottie at nagpupumilit na patuloyin namin siya sa bahay, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ayaw na talaga naming tanggapin si Lottie noong bumalik siya sa amin pero nagmakaawa siya at sinabing 1 buwan lang naman siyang makikitira. Pero hindi ko magawang magtiwala dahil nasabi na rin naman niya iyon nung una. Ang naging problema ko lang nang dumating siya ay maraming tao sa paligid dahil weekend yon at nagtitinda kami. Nagmakaawa na siya sa amin at paiyak-iyak pa siya sa harapan namin ni Rocco. Dahil nahiya na kami sa mga nakakakita ay tinanggap na lang namin siya pero nilinaw namin na 1 buwan lang talaga siyang makikituloy sa amin. Mula nang bumalik siya ay naging magulo na naman sa bahay. Wala kasi akong nakitang pagbabago kahit konti man lang mula noong umalis siya. Hindi ko na lang idedetalye kung gaano po siya kadugyot sa bahay at sa mga gamit niya. Pero hindi ko po talaga kaya na makasama sa isang bahay ang ganon katamad at kaburara sa gamit. Hindi naman ako nagkulang sa pagpapaalala sa kanya. Pero parang manhid na po siya sa mga sinasabi ko. Mas inuuna pa niya ang pakikipag-chat at video call sa mga lalaki niya kaysa mag-asikaso ng sarili niya at ng mga gamit niya. Hanggang sa muli na naman po siyang nawalan ng trabaho. At sa pagkakataong yon ay naka1 buwan na rin siya sa amin, Papa Dudut. Ang sarap mo talaga magluto, Bes. Luto ka ulit ang hamonado, ha? Marunong ka namang magluto, di ba? Bakit hindi mo subukan? Wala kasi ako sa mood magluto, eh. Pero mahilig kang kumain. Oo, pero nandiyan ka naman eh. Alam ko namang mabait ka, kaya hindi mo ko hayaang magutom. Kapal ng mukha, ah. Uy, ba't ka naman nagsasalita ng mag-isa dyan? Lakasan mo naman yan para marinig ko. Wala yun, may naalala lang ako bigla. Okay, sabi mo eh. Uy, siya nga pala, hindi ba uwi si Rocco dito ngayon? Hindi, doon muna siya uuwi sa bahay nila. Ay, ganon? Sad naman. So, wala ka palang dilig ngayong gabi. Magaling siguro siya sa kama, no? Sorry ha, pero hindi ako komportabling pag-usapan yung tungkol sa ganyan namin ni Rocco. Sa amin na lang yun. Hindi naman yun something na pwede kong i-share kahit kanino. Dapat alam mo rin mag-value ng privacy mo. Ito naman, napakaseryoso mo sa buhay. Eh teka, tingnan mo to. May bago na naman akong ka-talking stage. Alam mo, saya niya kausap. Hindi nakaka-bore. Tapos ang hot pa niya, ha? Ay, sana magkita na kami. Ano yan? Bakit ganyan yung mga sinisend mong picture? Halos kita na yung buong dibdib mo dyan, Lottie. Ha? Hindi naman na. Charot lang. Hanggang hindi pa kita yung pasas ko, carry pa yan, no? Tsaka at least nakakit sa akin yung mga nakakausap ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi lang isa yung ka-talking stage mo? Aba syempre, bestie. Ano ka ba? Ang boring naman kung iisa lang. Para namang hindi mo alam na marami akong lalaki. Seryoso? Paano mo kinakayang makipag-usap sa kanilang lahat? Ano yun? Lahat sila pinapaasa mo na magiging boyfriend mo? Dami mo naman tanong. Given ang pinapaasa ko lang sila. Pero aware naman sila, no? Alam naman nilang naglalaro lang kami. Lottie, hindi magandang tignan sa isang babae na maraming kalandi ang lalaki, ha?
Girl, boring ang buhay na walang kalandian. The more the merrier. Tingnan mo ako. Laging masaya kasi araw-araw yung Pasko sa akin. Ay, hindi kita maintindihan. Hindi kasi yan gawain ng matinong babae. Wow, napaka-pure mo naman, girl. Linis yarn. Hindi ako nagmamalinis, Lottie. Hindi lang naman iisa yung naging boyfriend ko, pero never kong ginawa na magsabay ng dalawang lalaki o higit pa sa isang relasyon. Eh di ikaw na yung malinis. Hayaan mo na lang ako. Wala namang mawawala sa'yo kung hindi mo ako pakikialaman, di ba? Alam kong buhay mo naman yan, pero bilang kaibigan mo, pinapaalalahanan lang kita kasi may malasakit pa rin naman ako sa'yo kahit ganyan ka. Salamat na lang sa malasakit mo. Pero masaya talaga ako na marami akong nilalanding lalaki. Tsaka single naman silang lahat eh. Paano ka nakakasiguro? Porket sinabi nilang single sila, maniniwala ka na? Sa bilis mong maniwala, baka mamaya may nasira ka na palang relasyon. Lalo na kung ganyan yung ginagawa mo. Nagsisend ka ng picture ng cleavage mo. Hanggat walang nag-PPM sa akin para sabing boyfriend nila yung nilalandi ko, kakalma lang ako, bestie. Ang saya-saya ng ginagawa ko, no? Lalo na kapag nakikipag-SOC ako sa kanila. Best experience! Ano naman yung SOC na yan? Sex on chat! My gosh, ginagawa mo yun? Lottie naman! Hindi safe yung ganun, ano ka ba? Oy, may rules kami ng mga nakaka-SOC ko kaya safe kami, no? Alam mo, hindi ko na kinakaya yung mga nalalaman ko. Bahala ka na nga dyan. Papadudot, lumaki po ako na galing sa conservative na pamilya. Kaya hindi ko talaga kayang sabayan ang mga ginagawa ni Lottie. Hindi ko nagustuhan na masyado siyang welcoming pagdating sa mga lalaki. Hindi dahil sa naiinggit ako sa ginagawa niya kundi nag-worry pa rin ako bilang isang kaibigan niya. Parang hindi rin naman kasi kaya ng konsensya ko kung may mangyayaring masama sa kanya at hinayaan ko lang yon. Papadudot. Nang minsan akong mag-invite na mga kaibigan ko sa bahay, nagpatulong ako kay Lottie sa pagluluto. Mga kaklase ko noong college ang mga bisita ko. Matagal na raw kasi nilang gusto makipag-bonding sa akin, pero dahil masyadong busy sa trabaho ay hindi ko sila ma-meet. Linggo noon kaya walang pasok, bali 3 lalaki at 2 babae po yung bisita ko. Wala namang magjowa sa kanilang lahat at parang magkakapatid lang talaga yung turingan namin. Nagulat po ako nang bigla na lang magtanong si Lottie kung anong Facebook account ng mga kaibigan kong lalaki. Nagkatinginan na lamang sila noon at bakas din sa mga mukha nila na ayaw nila yung ibigay. Pero dahil nahiya silang tumanggi ay napilitan na lamang silang ibigay kay Lottie ang mga pangalan nila. Hindi pa man sila nakakaalis sa bahay ay nakapag-send na kaagad ito ng friend request sa kanilang 3. Sabi ng mga kaibigan ko ay hindi naman daw nila ini-entertain si Lottie kaya hindi na ito nag-message pa ulit sa kanila. Pero matapos yon, papadudot ay sinabi sa akin ni Lottie na snub daw pala ang mga friends ko. Lihim na lang akong natawa noon. Hindi naman kasi uubra sa lahat ng lalaki ang paglalandi niya. At isa sa mga lalaking yon ang boyfriend ko na sinubukan na rin niyang landiin, papadudot. Masarap yung niluluto mo patikim nga. Hindi ko pa natitimplahan na maayos. Mamaya na lang. Okay lang. Mukhang masarap naman lahat ng niluluto mo eh. Parang ikaw. Uy, ano ba? Uy! Ba't ka ba nangyayakap? To naman! Nabanguhan lang ako sa'yo eh. Masama ba yun? Hindi mo naman dapat ginagawa yun sa akin. Fiancé ako ng kaibigan mo. Respeto naman oh. Sungit naman. Simpleng yakap lang eh. Kahit na. Saka desisyon ko naman kung sino lang ipapayagan ko yumakap sa akin. Kaya pwede ba? Huwag mo nang uulitin yun. Anong nangyayari dito? Naririnig ko sa CR yung boses ninyong dalawa. Nagtatalo ba kayo? Pinagsabihan ko lang tong kaibigan mo. Bigla-bigla na lang kasi nangyayakap habang nagluluto ako rito. Ano? Ginawa mo yon, Lottie? Alam nyo ang OA nyo.
Simpleng yakap lang naman yun pero kung makapag-react kayo, parang nakagawa na ako ng krimen. Simpleng yakap lang? Una sa lahat, bakit mo siya yayakapin? Hindi mo siya boyfriend. Hindi nga kayo close para gawin mo yan Alam mo, ayoko sanang sabihin to Pero sa ginagawa mo, pinapatunayan mo lang na malandi ka talaga. Bakit ka ba ganyan sa akin? Naiinggit ka ba? Bakit naman ako maiinggit sa pagiging malandi mo? Oo, tama na yan. Huwag na kayo mag-away. Hindi naman ako yung nagsimula Pagsabihan mo yung girlfriend mo, masyado malisyosa. Malisyosa? Fiancé ko nga mismo ang nagsabi na niyakap mo siya. Hindi siya magrereklamo kung hindi siya nailang sa ginawa mo. Ang sabihin mo, gumagawa ka lang ng dahilan para magalit sa akin. Ramdam ko naman inis na inis ka na. Alam mo naman siguro kung bakit, di ba? Gusto mo ba isa-isahin ko pa? Han, tama na. Paalisin na lang natin to si Lottie. Ano? Paalisin niyo ako ng dahil lang doon? Ang bababaw niyo naman! Hindi ka babawan yon. Kasi punong-puno na kami sa'yo. Saka wag kang kumilos na parang ikaw ang nagbabayad ng renta dito. Ang tagal mo nang nakikitira sa amin. Second chance mo na to. Ayaw na nga ni Rocco na nandito ka Pero nakiusap ako sa kanya kasi wala ka namang ibang mahihingan ng tulong. Tapos ganito pang gagawin mo sa akin? Lalandiin mo na rin pati fiancé ko? Mahiya ka naman. Wala akong dapat ikahiya. Sa ganito na ako Palibasa walang lalaki na naaakit sa'yo kasi para kang lola dyan sa pagiging conservative mo. May pera ka nga, boring naman yung buhay na meron ka. Ikaw, sa tingin mo, saan ka pupulutin pag pinalayas kita? Hindi mo ako mapapaalis. At bakit hindi? Lottie, pakiusap lang, umalis ka na. Pero Rocco, wala naman akong ginagawang masama Please, kesa lumala pa tong pagtatalo natin, umalis ka na lang. Ngayon talaga? Gabing-gabi na. Sige, kung hindi mo kaya ngayong gabi, kahit bukas na lang. Pero pakiusap, tigilan mo na si Syra. Huwag mo nang baliktarin pa yung sitwasyon na parang kami pa yung may kasalanan dito. Pareho lang kayo Ang yayabang nyo porke may mga pera kayo. Hindi naman namin pinagmamalaki na may pera kami. Ikaw lang yung nag-iisip ng kung ano-ano dyan, tapos gagamitin mo sa amin para magmukha kaming masama. Ginawa na nga namin lahat ng pag-a-adjust para sa'yo. Kahit na ikaw dapat ang gumawa nun kasi ikaw yung nakikitira. Wow! So talagang pinamumukha nyo sa akin na pabigat ako rito. Tama na nga. Mag-impake ka na lang ng mga gamit mo. Kung bukas mo gusto umalis, bahala ka. Basta bukas ng umaga, dapat wala ka na rito. Papadudot mula ng palayasin namin si Lottie ay hindi na siya tumigil sa pagpaparinig niya sa social media. Nagsishare siya ng mga patama para sa akin. Galit din siya kay Rocco pero mas galit siya sa akin. Kaya niya ginawa yon. Friends kami sa Facebook kaya nakikita ko lahat ng mga post niya. Hanggang sa sinadya niya na i-hide yung iba niyang post na minimension mismo ang pangalan ko. May mga mutual friend naman ako na nagmamalasakit at sinesend sa akin ng screenshot ng mga post niya. Hindi ko yon pinansin noong una hanggang sa itag niya na ako sa isang long post na patungkol na talaga sa akin. Nakasaad pa roon kung gaano kasama ang ugali ko at ang pagpapalayas ko sa kanya papadudot. Hindi niya binanggit si Rocco, lahat ng yon ay para lang sa akin. Dahil doon ay marami ang nag-message sa akin at nagtanong kung totoo ang mga sinabi ni Lottie sa post niya. At para naman i-address ang issue ay gumawa pa ako ng isang post para sagutin lahat ng mga tinatanong ng mga nakakakilala sa akin. Sinabi ko po ang totoong nangyari at pwedeng hindi ko na po idinitalye. Matapos yon ay blinak ko na si Lottie sa Facebook papadudot at hindi ko na po siya kinumpronta dahil alam kong hindi rin naman siya magpapatalo. Sa aming dalawa papadudot siya yung mas maraming masasabi na masasamang salita. Kahit marami pa rin ang nagtatanong sa akin ay mas pinili ko na lamang na manahimik at ipagpatuloy ang buhay namin sa kabila ng mga ginawa ni Lottie. Hindi naman kami ang talo roon dahil ginawa lang namin ang alam naming tama para sa problemang yon papadudot.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kahit na hindi ko pinatulan si Lottie sa mga issue na ginagawa niya ay nalaman ko na hindi pa rin pala siya tumitigil sa paninira sa akin. Panay pa rin pala ang pagpo-post niya ng mga patama at kung ano-anong paninira. Kesyo burara daw ako sa mga gamit, marumi ako sa bahay, nagkukunwaring mabait at mabuting tao pero mapagpanggap naman. Aaminin ko na medyo naapektuhan na po ako noon pero hindi pa po natapos doon ang paninira niya sa akin. Inalam niya kung sino-sino ang mga close friends ko sa trabaho at hindi ko na nga po alam kung paano niya pa nalaman yon. Dahil nakablock na po siya sa account na ginagamit ko. Tangi mga friends ko na lamang po ang nakakakita sa mga post ko. Pero nagulat na lamang po ako noong sabihin sa akin ng isa sa mga malalapit kong kaibigan sa trabaho na nag-message sa kanila si Lottie tungkol sa issue na ginagawa niya sa akin. Sinisiraan ko raw yung mga katrabaho ko kahit na hindi naman yun totoo. Para linawin ang issue ay ipinakita ko po sa kanila ang mga post ni Lottie tungkol sa mga patama at paninira niya sa akin dahil sa pagpapalayas namin sa kanya ni Rocco. Doon ko lang po nalinis ang pangalan ko sa mga katrabaho kong sinubukan niyang i-brainwash. Papa Dudut. Sarap naman ng beefsteak mo, Han. Gumagaling ka na talaga sa pagluluto, ha? Siyempre naman. Kailangan ko na masanay sa pagluluto. Kasi kapag ipinagbubuntis mo na yung first baby natin, hindi ko hayaang mapagod ka rito. Wow, ang sweet naman ng mapapangasawa ko. Ikaw rin naman. Ay, sarap sa pakiramdam kapag tayong dalawa lang yung nandito, no? Iniisip mo na naman ba yung ginawa ni Lottie? Hindi naman madaling kalimutan yun. Lalo na hindi pa rin siya tumitigil sa paninira sa'yo. Pwede mo nga siya kasuhan sa ginawa niyang paninira sa'yo sa mga katrabaho mo eh. May ebidensya ka naman. Ayoko na ng guluhan. Saka sa tingin ko talaga parang may mental health problem siya. Kaya hayaan na lang natin siya. Baka mas lalo pa siyang lumala kapag pinatulan natin ang pinatulan. Hindi mo dapat hinahayaang abusuhin yung pagiging mabait mo. Mamimihasa yun. Baka nga hanggang ngayon, hindi pa rin tumitigil si Lottie hanggat hindi kanya nakikitang umiiyak na parang isang talunan. Baka sa susunod, mas malala pa yung gawin niya sa'yo. Hindi naman siguro. Sino yun? Halos gibain na yung gate ah. Halika, tingnan natin. Syra! Syra, lumabas ka dyan! Ay, sabi ko na eh. Syra! Hindi pa talaga tapos si Lottie sa panggugulo sa'yo. Lumabas ka, Ano ba kailangan ng babaeng to? Ano na naman ba to, Lottie? Bakit ka nag-iiskandalo rito? Gabi na nagpapahinga na yung mga kapitbahay namin. Wala akong pakialam. Papasok ako. Tumabi ka dyan. Aray! Syra, okay ka lang? Makatula ka naman. Ayaw mo kasing tumabi eh. Sabi ng papasok ako. Hindi ka na pwedeng pumasok dito. Trespassing ka. Sa tingin mo may pakialam ako? Nandito ako kasi inis na ako sa'yo. Ano ba kasalanan sa'yo ni Syra? Kung tutusin nga, siya ay mas may karapatang mainis o magalit sa'yo dahil sa mga paninirang ginawa mo sa kanya. Pasalamat ka, hindi kanya pinatulan. Huwag ka nga nakikisawsaw dito. Feeling gwapo ka naman dyan. Kasali ako rito. Pumasok ka sa bakura ng bahay na inupahan namin. Kaya bakit hindi ako makikisawsaw? Umalis ka na nga! Han, hayaan mo na nga muna kaming mag-usap. Kapag sinaktan niya ako, tumawag ka ng tanod. Tanod? Ha! Ako lang to, pero tatawag na kayo ng tanod? Ang hihinaan nyo naman? Bakit ka ba kasi nandito? Hindi pa ba obvious? Nandito ako para guluhin ka. Hindi mo ako pinapansin sa Facebook eh. Nasasayang lang yung oras ko sa kapo-post. Pero hindi ka man lang tinatablan. Manhid ka na ba o sadyang makapal talaga yung mukha mo kaya dinededma mo lang ako? Sa ating dalawa, ikaw yung makapalang muka. Anong karapatan mo na siraan ako? Wala akong ginawang masama sa'yo. Ginawa ko na nga lahat para tulungan ka pero abusada ka. Sa tingin mo may tutulong pa sa'yo kung ganyan yung ugali mo? Kung ayaw mo akong tulungan,
Pwes, dadagdagan ko na lang yung problema mo sa buhay. Uy! Loti, ano ba? Basag ng Parang baso! tanga! Tigilan mo yung mga halaman ko! Bakit ko naman gagawin yon? Alam ko mahalaga sa'yo itong mga halaman mo. Mahal to, di ba? Lalo na itong mga paso na to. Kaya mas maganda kung sisirain nating lahat. Loti, pwede ba? Tumigil ka na! Ayoko! Kung hindi ka titigil! Ano, ha? Ano? Anong gagawin mo sa akin? Ha? Kaya mo ako? Oo! Kayang-kaya ko tong gawin sa'yo! Oh, loko! Siguro naman ngayon, nahimasmasang ka na! Papadudot, kahit nasampal ko noon si Loti ay hindi pa rin siya tumigil sa panggugulo niya. Gumanti siya sa akin, sinampal niya rin ako at sinabunutan pa. Nagsabunutan kaming dalawa, Papadudot, at sa galit ko ay hindi ko talaga binitawan ang buhok niya at pilit na isinubsob ang mukha niya sa mga halamang kong kumalat na dahil sa pagwawala niya. Sa pagpasok pa lang kasi ng gate ay bubungad na kaagad ang mga inaalagaan kong halaman. Kaya yon ang pinagdiskitehan niya. Nang mapaghiwalay kami ni Rocco ay saka ko lang napansin ang mahahabang kalmot niya sa braso ko. Dumating ang mga tanod na tinawagan ni Rocco noong gabing yon. Dinala si Loti sa barangay kasama kami ng fiancé ko. Papadudot, nagkaroon kami noon ng kasunduan sa barangay na hinding-hindi na pupunta sa inuupahan namin si Loti. At kapag bumalik pa siya roon para guluhin kami ay kakasuhan namin siya ni Rocco. Isinama rin namin sa kasunduan na titigilan na rin niya ang pagpaparinig at paninira sa akin sa social media. Babayaran niya rin ang mga nasirang paso at halaman na binili ko pa noong kalilipat pa lamang namin. May kamahalan pa naman po ang mga yon kaya hindi talaga ako pumayag na hindi siya magbabayad. Para na rin po bigyan siya ng leksyon sa ginawa niya. Mula nang mag-usap kami sa barangay ni isang sorry ay wala kaming natanggap mula sa kanya. Hindi na rin naman kami umasa dahil alam naming mataas ang pride ni Loti at feeling. Ang nakakatuwa lang doon ay hindi na talaga siya nagparamdam matapos yung nangyari at hindi na siya nagparinig sa Facebook at mukhang nag-deactivate na rin siya. Papadudot. Han, nag-o-open ka pa ba ng Facebook account mo? Hindi na masyado. Ba't mo natanong? Wala naman akong gagawin online. Mas gusto ko pang lumabas kesa magbabad sa gadget. Tsaka wala naman dun yung buhay ko, no? Hindi ako kagaya ni Loti na masyadong papansin kaya oras-oras online at may kachat. Han. Totoo naman eh. Kahit walang makain basta may kalandian, okay lang. Inilaan niya na yata yung buong buhay niya kaka-Facebook. Alam kong naiinis ka pa sa kanya hanggang ngayon. Pero hindi rin naman maganda kung magsasalita pa tayo na masama tungkol sa kanya. Hindi ba pwedeng maglabas muna ng inis o galit sa kanya? Nandun ka naman eh. Alam na alam mo yung pinagdaanan ko dahil sa kanya. Pinili kong hindi siya patulan pero tignan mo naman yung nangyari. Kahit anong iwas yung gawin ko, inilalapit niya pa rin sa akin yung gulo. Tapos ngayong naiinis ako sa kanya, parang nagmumukha pa akong masama. Gusto ko lang namang ilabas to. Okay, sorry. Di mo naman kailangan mag-sorry. Siya may kasalanan sa akin. Sa ating dalawa. Ay, naiinis pa rin kasi ako. Siguro hanggat hindi gumagaling tong kalmot niya sa braso ko, hindi ako makaka-move on. Kung pwede nga lang pabayaran pati yung mga nalagas kong buhok, gagawin ko para mahirapan siya sa paghahanap ng ibabayad niya. Nakabuti rin naman sa kanya yung ginawa mo. Naobligan na talaga siya maghanap ng trabaho para mabayaran kanya sa panahong ibinigay mo. Sana nga talaga magpakatino na siya para may tagalan din siyang trabaho. Hindi ba siya natatakot na sa ganung edad niya, wala pa rin siyang ipon? Paano kung magkasakit siya o may masamang mangyari sa kanya? Wala siyang mahuhugot kasi mas inuuna niya yung mga walang kwentang bagay. Kaya sana matuto na siya. Hindi lahat ng tao kaya magpasensya sa ugali niya, no? Ay, kahit naman ako, hindi ko talaga siya gusto. Kung hindi nga lang dahil sa'yo, hindi talaga ako papayag na makasama natin siya sa isang bahay. Unang kita ko pa lang sa kanya, alam ko nang pasasakitin niya yung ulo mo. Hindi na ba siya nagpaparinig sa'yo sa Facebook? Hindi na. Kung ganun, baka natauhan na rin siya sa mga ginawa niya.
Hayaan na natin siya. Kung nagawa mo magpatuloy sa buhay nang hindi nagpapaapekto sa kanya noon, alam kong magagawa mo ulit yun. Tama ka. Magagawa ko ulit yun. Pero dapat, hindi na natin siya pag-usapan. Okay, yun lang pala eh. Kahit forever pa natin gawin yun. Nga pala, Han. Parang gusto ko na ulit mag-travel. Kahit dito lang sa Pinas. Pwede naman. Pero ang tanong, may free time ka ba? Mas masaya sana kung at least 1 week yung pahinga natin. Marami na tayong pwedeng puntahan nun. Pwede naman ako mag-leave. Sure ka na gusto mo talaga? Actually, gustong gusto. Para makahinga naman tayo sa mga nangyari. Kung ganon, magandang idea yan. Saan mo ba gusto? Sa Batanes. Sige, sa Batanes tayo. Pero sagot ko na muna yun, okay? 50-50. Han. Nagbibiro lang ako. Oo na, ikaw na yung gagastos. Pero sa susunod, 50-50 na talaga ha. Hindi naman kita sisingilin eh. Ikaw talaga. Kahit mag-break tayo? Walang breakup na mangyayari. Kasal meron. Hindi na rin kasi tayo pwedeng maghiwalay. Kasi engaged na tayo? Kasi, feeling ko, magkaka-baby na tayo. Papa Dudut, sobrang saya ni Rocco nang sabihin ko yon sa kanya. Matagal na kasi niya na gustong magka-baby kami kaya pinupush na rin niya yung kasal naming dalawa. Kaya ko naman po nasabi yon ay dahil hindi naman po talaga nade-delay ang period ko. At para nga makasigurado ay nag-PT ako at nagpa-check up na rin para makasigurado. Pagkatapos noon ay nakumpirma namin na buntis na nga ako sa first baby namin ni Rocco. Bago yung kasal namin, isa sa mga in-invite ko yung tita ni Lottie. Habang magkausap kami sa phone call, ay nabanggit niya na nabuntis daw si Lottie nang huli nitong naka-meet up. Ang kaso ay hindi raw pinanagutan dahil ayaw maniwala noong lalaki na siya ang ama ng bata. Kaya naman walang choice si Lottie kundi ang lumapit sa tita niya. Tumulong naman daw ito ng konti pero sinabihan pa ring maghanap ng mapagkakakitaan bago manganak. At hindi ko na nga po akalain, Papa Dudut, na lalapit ulit siya sa akin para manghiram ng pera. Pero dahil nga sa gulong ginawa niya at sa pananakit niya sa akin ay hindi na ako nagpadala sa awa. May iba pa naman siyang kamag-anak at kung tutuusin ay kaya pa siyang tulungan ng mga yon kung magpapakatinulang sana siya. Matapos ko siyang tanggihan ay wala na ulit akong naging balita pa sa kanya. Kahit hanggang sa maikasal kami ni Rocco. Sa ngayon, Papa Dudut, ay may sarili na akong pamilya. Sa awa ng Diyos, kahit minsan ay hindi naman kami nagkaroon ng problema sa pinansyal. Kaya masasabi ko po talaga na sobrang blessed ang pamilya namin. At palagi po naming ipinagpapasalamat yon. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut. Ganon din po sa Barangay LS na patuloy na nagbibigay aliw at inspirasyon sa mga kagaya namin na mahilig makinig ng mga kwento ninyo. Pagpalain po sana kayong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Syra. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS. In Mega Manila, 97.1. Forever!